Paglabas ng eskinita ng isang lalaking naka-helmet, bigla siyang bumunot ng baril at may pinaputukan. Hindi po nahagip ng CCTV kung sino ang binaril niya, pero ayon sa mga otoridad, isa ring lalaki ang gumanti ng putok. Nangyari po yan sa Rojas City, sa Capiz, umaga po kahapon. Agad na tumakas ang gunman at ang kanyang kasama. Natukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawa. Walang nasaktan o nasawi sa barilan. At na-recover ang ilang basyon ng bala, gayon din ang nasa 50 pakete ng iligal na droga na wala ng laman. Patuloy ang investigasyon. Kasunod ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa kanyang acquittal noong 1 taon at pakikipagpulong ng South Korean officials sa pamahalaan noong 1 linggo, full-scale manhunt na ang kinasa para kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kinonvict si Dumlao ng Court of Appeals sa pagiging mastermind ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga at pagpatay sa kanya sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016. Sa investigasyon, sinabing flinash umano ang mga abo ni Ji Ik-ju sa inidoro matapos ikrimi. Yung si Colonel Rafael Dumlao na-acquit, pero subsequently challenge yung acquittal niya sa higher court. Sinet aside yung acquittal niya. And in the next round, na-convict siya. Umapela siya, na-affirm yan. So final na decision yan. Biro mo, dating pulis, hindi mo makita. Yun ang sumama ang loob ko dyan. Dagdag ni Bersamin, kahiyahiyang hanggang ngayon, wala pa rin si Dumlao sa kamay ng batas. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong without the possibility of parole ang hatol kay Dumlao. If he does not peacefully surrender, then he runs the risk of a full-scale manhunt. It was made clear to us by the immigration people that in their records, Colonel Dumlao still remains in the Philippines. Bumuo na ng Special Manhunt Team para tugisin si Dumlao. Kinabibilangan nito ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang miyembro ng PNP. Magbibigay naman ng intel ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi natin sasabihin dito o hindi natin kailangan isipin na pulis siya. Siya ay nag-violate ng batas. Siya ay pumatay at siya ay may warrant at kailangan i-serve natin yung warrant yan kahit sino pa siya. May 1 milyong pisong pabuya na ring inilabas para sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Dumlao. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagmistulang ilog ang downtown area ng Holosulu dahil sa lagpastuhod na baha bunsod ng malakas na ulan. Ayon po sa kumuha na video, tumirik din ang ilang sasakyan sa kalsada. Inabot ng 4 na oras bago tuluyang humupa ang baha na nangyari nitong Biyernes. Sa Maguindanao del Sur, libo-libong residente ang lubhang naapektuhan ng kabuhayan dahil din sa malawakang pagbaha. Agad nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking katuwang ang 33rd Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army. Kahapon, nakapaghati na po tayo ng tulong sa mga bayan ng Datu Abdullah Sangki, Mama Sapanok at Sultan sa Barongis. Katakdaring i-deliver ang dagdag na 2,500 food packs ng GMA Kapuso Foundation. At sa mga nais pong tumulong, maaari pong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin po online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Isang surprise birthday party ang inihandog ng fans para kay Andrea Torres. Ano kaya ang birthday wish ng akusada star? Alamin yan sa aking chika. Walang kaalam-alam si Kapuso star Andrea Torres na ang pupuntahan niyang lunch meeting daw sa isang tiyahin from abroad, birthday party pala para sa kanya. Pagdating sa venue, bumungad sa kanya ang isang pretty in pink surprise party. Lahat ng favorites at wishes ni Andrea, iniregalo ng kanyang fans.
ang dami sa kanila, talagang more than a decade ng kasama ko. And iba yung ganong klaseng pagmamahal, di ba? Tsaka napaka-consistent nila. Grabe talaga. Sabi ko nga, yung love to na parang love sa'yo ng magulang mo, love sa'yo ng kapatid mo. So sobra ko silang tina-cherish. Ang tanging wish ni Andrea ngayong taon, mapusuan ng viewers ang ginagawa nilang serye na Akusada. Punong-puno raw ng challenges ang kakaibang seryeng kanilang ihahandog, kung saan gaganap siya bilang isang magtatahong. I think first time na gumawa ng soap na ang role magtatahong. So gusto namin na super mapakita talaga yung community na yun, kung ano yung buhay nila. Mabuti na lang daw at swak ang chemistry nila ng leading man niyang si Benjamin Alves. Pagka-eksena ko siya, parang nababawasan yung preparation ko ng half. Parang alam kong mag-work yun, alam kong kung ano man yung gagawin niya, makakapagbatuhan kaming dalawa.